Magandang araw, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa kwentong Sandaang Damit ni Fanny Garcia. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Sandaang Damit ni Fanny Garcia. May isang batang mahirap. Nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Malimit siyang nag-iisa, laging nasa isang sulok, kapag nakaupo na'y tila ipinagkit. Laging nakayuko, mailap ang mga mata, sasagot lamang kapag tinatawag ng guro. Halos paanas pa kung magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang natuklasang kaiba ang kanyang kalagayan sa mga kaklase. Ipinakita at ipinabatid nila iyon sa kanya. Mayayaman sila. Magaganda at iba-iba ang kanilang damit na pamasok sa paaralan. Limit nila siyang tuksuhin sapagkat ang kanyang damit, kahit nga malinis ay halatang luma na. Palibhasay, kupasin at punong-puno ng sulsi. Ilarawan ang pisikal at emosyonal na kalagayan ng batang babae. Kapag oras na ng kainan at labasan na ng kani-kanilang pagkain, halos ayaw niyang ilitaw ang kanyang baon. Tatago niya sa kandungan ng kanyang pagkain. Pipiraso ng pakunti-kunti, tuloy subo sa bibig. Mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase ang kanyang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang mata ay masusulyapan niya ang mga pagkaing nakadisplay sa ibabaw ng pupitre ng mga kaklase. Mansanas, sandwiches, kending may iba-ibang hugis at kulay na pambalot na palara. Ang panunukso ng mga kaklase ay hindi nagwawakas sa kanyang mga damit. Tatangkain nilang silipin kung ano ang kanyang pagkain at sila'y magtatawanan. Kapag nakita nila ang kanyang baon na isa lamang pirasong tinapay, na karaniway walang palaman. Kaya lumayo siya sa kanila. Naging walang kibo, mapag-isa ang nangyayari, ito'y hindi naman lingid sa kanyang ina. Sa bahay ay di minsan o makalawa siyang umuuwing umiiyak dahil sa panunukso ng mga kaklase at siya'y magsusumbong. Papakagat-labi ang kanyang ina. Matagal itong hindi makakibo at sabay haplos nito sa kanyang buhok at paalong sasabihin sa kanya, "Hayaan mo sila anak, huwag mo silang pansinin. Hamo, kapag nakakuha ng maraming perang iyong ama, makakapagbaon ka na rin ng masasarap na pagkain. Mabibili na rin kita ng maraming damit." At lumipas pa ang maraming araw. Ngunit ang ama'y hindi pa rin nakapag-uwi ng maraming pera, kaya ganun pa rin ang kanilang buhay. Ngunit ang bata'y unti-unting nakaunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. Natutuhan niya ang sarilini ng pagdaramdam sa panunukso ng mga kaklase. Hindi na siya umuuwing umiiyak. Hindi na siya nagsusumbong sa kanyang ina. Kanyang pagiging tahimik ay ipinalalagay ng kanyang mga kaklase na siya'y kanilang talun-talunan, kaya lalong sumidhi ang kanilang pambubuska. Lumang damit, di masarap na pagkain. Hirap nila sa kanyang isip. Hanggang isang araw ay natuto siyang lumaban. Sa buong pagtataka nila'y bigla na lamang nagkatinig ang mahirap na batang babaeng laging kupasin, puno ng sulsi at luma ang damit. Ang batang laging kakaunti ang baong pagkain. Taoy, isa na naman sanang pagkakataong walang magawa ang kanyang mga kaklase at siya na naman ang kanilang tinutukso. Alam nyo? Anya, sa malakas at nagmamalaking tinig, ako'y may 100 damit sa bahay. Katingin na kanyang mga kaklase. Hindi sila makapaniwala. Kung totoo ay bakit lagi na lang lumang suot mo? Mabilis ang naging tugon niya. Dahil iniingatan ko ang aking 100 damit. Ayokong maluma agad.
Pakita mo muna sa amin para kami maniwala. Iisang tinig na sabi nila sa batang mahirap. Hindi ko madadala rito. Baka makagalitan ako ni nanay. Kung gusto nyo, isasabihin ko na lang kung ano ang tabas, kung ano ang tela, kung ano ang kulay, kung may laso o bulaklak. At nagsimula na nga siyang maglarawan ng kanyang mga damit. Ayon sa kanya'y, may damit siya para sa iba-ibang okasyon. May damit siyang pambahay, pantulog, pampaaralan, pansimbahan at iba pa. Mahaba ang kanyang pagkukwento. Paano'y inilarawan niya hanggang kaliit-liitang detalye ang bawat isa sa kanyang sandaang damit. Tulad halimbawa ng isang damit na pandalo niya sa pagtitipon. Tintab na rosas ang tela nito na ng pinagkupit-kupit na mumunting bulaklak at makikislap na rosas at puting abaloryo. Bulga ang manggas, may tigisang malaking laso sa magkabilang balikat hanggang sakong ang haba ng damit o kaya yung kanyang dilaw na pantulog na may prutas sa kwelyo, manggas at laylayan o ang kanyang puting pansimba na may malapad na sinturon at malalaking bulsa. Nooy naging kaibigan niya ang mga kaklase. Ngayon siya ang naging tagapagsalita at sila naman ang kanyang tagapakinig. Lahat sila'y natutuwa sa kanyang kwento tungkol sa sandaang damit. Wala ang kanyang pagkamahiyain. Naging masayahin siya bagaman patuloy pa rin ang kanyang pamamayat kahit ngayon nabibigyan nila siya ng kapiraso ng kanilang baong mansanas o sandwich, isa o dalawang candy. Isang araw ay hindi pumasok sa klase ang mahirap na batang babaeng may sandaang damit. Saka ng sumunod na araw at ng sumunod pa at pagkaraan ng isang linggo, hindi niya pagpasok ay nabahala ang kanyang mga kaklase at guro. Ang araw ay nagpa siya silang dalawin ng batang matagal na lumiban sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira at nakagiray na sa kalumaan. Mungaw ang isang babaeng payat, iyon ang ina ng batang mahirap. Pinatuloy sila at nakita nilang maliliit na kabuuan ng kabahayanan na salat sa anumang marangyang kasangkapan. At sa isang sulok ay isang lumang teheras at doon nakaratay ang batang babaeng may sakit pala. Ngunit sa mga dumalaw ay di agad ang may sakit ang napagtuunang pansin, kundi ang mga papel na maayos na nakahanay at nakadikit sa dingding na kinasasandigan ng teheras. Lumapit sila sa sulok na yaon at nakita nilang ang mga papel na nakadikit sa dingding ay ang drawing ng bawat isa sa kanyang sandaang damit. Magaganda, makukulay, naroong lahat ang kanyang naikwento. At naroon ang sinasabi niyang rosas na damit na pandalo sa pagtitipon, naroon din ang drawing ng kanyang pantulog, ang kanyang pansimba, ang sinasabi niyang pamasok sa paaralan na kailan may hindi nasilayan ng mga kaklase dahil ayon sa kanya'y nakatagot iniingatan niya sa bahay. Sandaang damit na pawang iginuhit lamang. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Sandaang damit ni Fanny Garcia. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!